kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Jerry Orbos, alas 8:15. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. At talagang mainit. Parang hotcake ngayon si Marine Master Sergeant Orly Gutesa. Ayan. Abay, ito nga ba ay credible witness? Ayan. Ito nga ba ay babaliktad? Ano ba naman ito, ha? Abay, kung babaliktad siya, ayan, ba't ayaw sumailalim sa Witness Protection Program? Hala, ano siya? Witness for sale? Damdaming Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Dayo Mahalma at welcome sa ating programang Damdaming Bayan. Naku po, mga kuyang mga ateng, ang dami-dami pa rin nating isyu ngayon pong araw ng Lunes. Ayan, abay, sino naman itong lady official daw na ng DPWH na isa sa mga pinakakorap lang hiya naman, ano, ha? Alam po niyo, mahabigan sa mga nangyayari ngayong kontrobersya, ayan, sa issue ng flood control project, insertion sa Senado, sa Kongreso, maging sa DPWH, hanggang commission or audit. Ayan, ay commission on audit. Sabi na ating bubit sa COA, yung pong mga empleyado, Mr. President, ayan, po Presidente, yung pong mga empleyado sa COA, ayan, hindi lamang sa DPWH, lalo ngayong araw ng Lunes, abay, parang nawawala na silang ganang magtrabaho dahil alam nila na yung kanilang ilang mga top officials ay nasasangkot po sa katiwalian. Iyan ang malungkot po, mahabigan, ha? Ang yung mga tauhan ay mawalan na ng tiwala sa kanilang mga leader. Damdaming Bayan. Kaya sabi po, mahabigan, ni anong sabi ni Mayor BBM, ha? Ang pinaka-lucrative na negosyo ngayon, mga kuyang mga ateng, ha? Alam po ba ninyo kung ano ang pinakamagandang negosyo ngayon, ha? Pinakamagandang cottage industry, ayan. O kaya ay ang tawag niyan, livelihood program. Yan daw po ay corruption. Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Monday, ayan, trabaho tayo, mga kuyang mga ateng. Good morning, Senator Ping Lacson, ayan. Abay, hindi nga ba dumaan sa inyo itong controversial witness na ito, ha? Ayan. Pero dapat mabantayan, dapat ay pangatawan na yung kanyang mga sinasabi, ha? Para hindi pagdudahan ang credibility, integrity ng Senate Blue Ribbon Committee. Nako, eto dahil sa resignation ni Mayor General Benji Magalong sa ICI bilang investigador.
Special Investigatory Alha. Baka mabahiran to ng pagdududa mga kuyang mga ateng, ha? Bakit nga naman kinuha ko nyo tapos questionin nyo yung kanyang credibility, ha? Anyway, talagang ganyan ang buhay-buhay. Pero sabi ni Senator Ping Lacson, ayan, karamihan daw ng mga senador ay may insertion sa budget. Ayan, 2025 General Appropriations Act. At ilan lamang ang senador ang walang insertion. Ayan, may kilala tayong talagang hindi kasama sa insertion, mga kuyang mga ateng. Abay, nakasisiguro ako na 100% itong mga senador na ito ay hindi kasama. Ayan. Alam niyo kung sino itong dalawang senador na 100% hindi kasama sa insertion? Ayan. Senator Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Daming bayan. Hindi sila kasama nung last Congress eh. Ngayon lang sila senador, mga kuyang mga ateng. Kakalungkot naman pati yung mga ginagalang nating mga senador ay nasabit na rin sa insertion. Ayan, sa bagay, depende sa insertion kung maganda naman ang pagkaka-insert. Ayan, hindi pala insertion. Ang tawag pala dyan ay amendment. Ayan, mga kuyang mga ateng, para hindi masyadong brutal amendment. Daming bayan. Alamin nga muna natin ang latest mula sa Malacanang bago ang ating mapanayam sa mga maiinit na issue ngayon. Abay, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Aba, ano bang sabi ng Pangulong Marcos sa resignation ni Mayor General Benji Magalong? Abay, ganda-ganda na lang usap-usap nila dun sa Baguio, sa Mountain Province. Naku, yung rock netting, grabe pala anomalya dun sa rock netting talaga, pinagkakitaan. Anyway, ang latest mula sa Malacanang, ang Pangulong Marcos, abay, saan ba ang punta ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Lunes, Miss Lat? Ano ba ang kanyang mga schedule ngayon? Pero ang Pangulong Marcos tiniyak ang tulong sa mga magsasakang naapektuhan ng kalamidad. Ayan, Mr. President, pwede po ba yung katulad nung ini-interview ni Manoy kanina, Roel Saldico? Pwede ba yung mga nawasak ang mga tahanan, Mr. President, ng bagyong Nando, Mirasol, Opong? Ayan, abay, pwede ba sila ang bigyan natin ng priority ng pabahay? Alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Arrest number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Wala. Ikaw talaga bibigay-bigay ka ng QC. Hindi pa pala ready, ha? Ayan. Daming bayan. Ayan. So, yan po, mahibigan. Dami nating kawawa yung mga sinalanta ng bagyo, lalo sa Masbate, ha? Ayan. Okay rin si Let. Ayan. RH 14 mula sa Malacanang. Miss Let, ayan, gising na ba ang Pangulo? Ayan, saan ba pupunta ngayon? O nga, ano oras kaya gumigisa ang Pangulong Marcos, ha? Ayan, katulad din kayo natin mga ordinaryo empleyado, mga kuyang mga ating na alas 5 pa lang. Naku, lalo yung mga ginang ng tahanan, mga ating, di ba? Mga ginang ng tahanan, mga anak na nag-aaral, alas 4 pa lang yata, gising na. Ayan, arrest number 14. Let Narciso please come in, Miss Let. Lakay nakahanda ang pamahalaan na umalalay sa muling pagbangon ng mga magsasakang labis na naapektuhan ng magkakasunod na kalamidad. Yan ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng ulat na maraming pananim, lalo na ang palay ang pinadapa ng bagyong Nando at Opong. Nitong weekend ay namahagi ng ayuda ang Pangulo sa mga magsasaka at apektadong pamilya sa Cagayan. Bukod sa tulong pinansyal, kabilang sa ipinamigay ang mga binhi at abono. Nabatid na umabot na sa halos 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng magkasunod na bagyo. Samantala, hindi natuloy lakay si Pangulong Marcos sa pagdalusan na ngayong araw sa closing mass kaugnay ng Centennial Year ng Santa Monica Parish Church sa Sarat, Ilocos Norte. Walang binanggit na dahilan ang Malacanang, bagamat kahapon ay dumalo rin ng misa ang Pangulo sa Immaculate Conception Parish sa Batac, Ilocos Norte, kaugnay naman ng 36th death anniversary ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Lakay?
Baya, ang lapit-lapit lang ng Sarat from Lawag, from Batak wala pa isang oras yan ha? Ba't di nagpunta ang presidente? Oo, wala kay. Actually, naisip nga namin dahil nandun siya kahapon, kaya dadalo siya ngayong umaga, doon naman sa may Sarat. Pero nag-abiso lang kay ang palasyo na hindi siya makakadalo at walang binanggit na dahilan. So, nasa Malacanang na ang balik Manila na ang presidente, Miss Let? Hindi nga sinabi lang kung umuwi na kahapon, ayan. Baka ayan. naman pero kapag ganyan kasi lakay, kung nasa Malacanang siya at walang schedule, ay mayroon siyang private meetings. Baka naman wala bang balak pumunta ng Masbate, ha? Grabing pagsalanta ng bagyong Opong sa Masbate, ha? Oo, sa ngayon lakay ay wala pa sa schedule ni presidente. Pero kadalasan kasi yan, bumibisita naman talaga siya. Pinapauna niya muna yung mga agency para makapamigay na ng kailangang tulong ng mga apektado ng kalamidad. Ayan, pero yung nangyari sa Masbate hindi naman baha ha? Ayan, bugso ng ng bagyo ha? Ayan, hindi naman yata baha. Binaha din ba ang Masbate Manoy? Let, abay may flood control project din ba doon? Karamihan lakay, nawasak yung mga bahay, yung mga estruktura dahil sa lakas ng hangin at ulan talaga. Malakas na hangin lang ang bumayo sa Masbate. Ayan. At hindi lang doon sa Masbate lakay, di ba? Eastern na Samar nga pala, Sa amin sa Mindoro. Mindoro, ayan. Nako, talaga naman ha? Yung mga binabahang lugar ngayon automatic na yan. Pagka teka muna, may flood control project ba doon? Oo, ang problema ngayon lakay, nakakalungkot ay yung mga magsasaka na yung iba ay aanihin na yung pero hindi na mapapakinabangan niya yun. Yung presidente lakay, nung nasa Cagayan siya, buti daw sa Ilocos sa kanila, ay nakapag-ani ng mas maaga bago dumating yung bagyo. Naku, hindi pa doon sa amin sa Pinili, Ilocos Norte, Mr. President, Apo Lucas Bersamen ano pa lang sumisibol pa lamang yung butil ng palay namin sa Pinili. Ayan, hindi pa pwedeng anihin berde pa, hindi pa hinog, Mr. President. Ayan, siguro doon sa Cagayan dahil may second, third cropping yata sila doon. Pero sa amin sa Ilocos Norte, ayan, hindi pa pwedeng anihin. Eto nga, sabi na aking mga kailyan naman nalon di jay, ay damanong Pedro Pilapil, ay sabi, wala na, naperdi dagiti pagay mi dito yan, madi maapit nga rodan. Sabi, hindi na pwedeng anihin, ayan, nasira ng pananim, dahil ngayon pa lamang nahihinog yung butil ng palay sinalanta pa ng bagyo. Ayan, siguro kailangan ganyan din sa amin sa Mindoro lakay. Kaya nga nananawagan sila ng tulong sa national government. Kasi bago itong bagyong ito lakay, may mga dumaan ng naunang bagyo. So, medyo numinipis na yung kanilang calamity fund. Naku, maraming aatupagin ang Agriculture Secretary Kiko Chulaurel. Ayan, Mr. Secretary, ha? Ayan, pakipasya lang nga po itong mga lugar na ito at mabigyan ng ayuda. Okay nga, Rod. Kailangan matulungan lakay dahil yung mga magsasaka, yung iba umaangal talaga na inutang lang nila yung kanilang pampuhunan. Totoo yan. Ganun pa ang nangyari. Tayo mga laking probinsiyalet, alam natin yung mga sitwasyon ng mga pamilya natin, ganyan ang buhay. Totoo yan, lakay. Okay, so ano pa schedule ng presidente ngayon, Miss Lat? Malaman natin ngayong araw lakay dahil yun lang dapat yung schedule ni Presidente para ngayong araw. So mag-aabang tayo kung anong ganap sa palasyo. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Lat, mula sa Malacanang. Balik sa lakay. Daming bayan. Our reporter ng Malacanang, Leta Narciso, at mula sa palasyo dumako tayo sa Senado. Nako, eto na. Ang Senado po, mahabigan, nasa krisis ngayon dahil sa issue ng budget insertions. Ayon kay Senate Pro Tempore, ayan, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Panfilo Ping Lacson. Nako, at least Senator Ping, ha? Ngayong nabubulgan na ang mga ito, siguro sana nga, hindi na maulit at yung mga mambabatas, ayan, na mahilig sa mga insertion na ganito na napupunta naman sa, buti malang sana ko insertion na makaganda sa ating bayan, makuyang mga ateng,
Kaso insertion na napupunta sa bulsa. Pinambibili ng helicopter, pinambibili ng private jet, pinambibili ng mansion at the expense of the taxpayers' money. Damdamin Bayan. Ay, nako. RS number 28. Raymond Advance, please come in. Ano ang latest sa Senado, Raymond? Brad. Mayor, aminado si Senate Pro Tempore o Senate President Pro Tempore at Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Panfilo P. Lacson, na merong krisis ngayon sa Senado dahil doon sa usapin ng insertion. Dahil doon sa kanyang pagbubulgar na sa 19th Congress ay itong katatapos na Kongreso ay meron silang 100 billion pesos na insertion sa 2025 national budget na nakalaan na tinawag niyang FLR o for later release. Nagulat umano ito sa sobrang laki nito kumpara sa panahon pa na hindi illegal ang PDAF dahil daang milyones pa ang pinag-uusapan noon. Ngunit ngayon, ang pinakamababa ay 5 bilyon hanggang sa 9 bilyon bawat isang senador. Kaya't ang sabi ni Senator Lacson, dapat ay ang pinakamainam na kanilang gawin, simulan na nilang maiging pagbusisi para sa pag-aproba sa 2026 national budget na hindi na nila pakikialaman sa ngayon. Sabi ni Senator Lacson ay hindi pa niya masyadong nabubusisi yung record ng mga congressmen dahil napakahaba daw yung kanilang listahan na merong kung sino-sino yung mga may mga insertion sa 2025 national budget. Dahil sa ngayon ay budget season, ay kailangan nilang tanungin ang mga kulang ahensya ng pamahalaan kung bakit nagkaroon ng insertion, paano ito nangyari, at kung paano ito napunduhan at kung paano ipinatupad. Depensa naman ni Senador J.B. Ejercito, hindi daw lahat ng mga insertions ay masama dahil ginagawa nila ito para matulungan naman yung mga ahensya ng gobyerno na lalong maisaayos ang kanilang programa. Nagkakaproblema lang kung patuloy na makikialam ang mga senador pagkatapos na maaprobahan ang national budget. Mula sa Raymond, Senado, nasa Mayor. Ayan, so dapat lang talaga huwag madaliin yung pagtalakay ng gaan ng budget. Dapat mahimay ng todo para hindi tayo masingitan, ha? At saka ba't pa kasi dumadaan pa kasi BICAM ha? Dapat pa, di ba pwedeng doon pa lamang sa committee level o kaya sa plenary ng Senado ng Kamara ayusin na mabuti para maiwasan yung mga insertion na ganyan? Yung kasi, Mayor, kung minsan kailangan lang nila, para bang sa isang panukalang batas, ordinaryong panukalang batas, na kapag merong mga hindi magtutugmang provision, yun yung kailangan talaga ng BICAM. Pero dito naman sa budget kasi, Mayor, ever since naman, merong BICAM, pero hindi naman yung term nga ni Senador Lacson hindi naman ganito kagarapan. Ito lang 2025 talaga nagkadali ng gusto dahil nalampasan pa yung budget ng education ng infrastructure fund, lalong-lalo na at napakalaki bilyones napunta sa flood control. At saka yung mga department heads din, Raymond, dapat bago sila mag-submit ng proposed budget, busisiin na mabuti, ha? Para hindi pa, kung kailan naipasa na, ayan, nagkakandara pa, nagre-request na insertion, mga ganyan, ha? Pagkatapos... Yun yung isa sa mga issue dito, Mayor, dahil halimbawa ikaw yung sponsor, ikaw yung senador, sponsor mo ay budget ng isang agency. Public works na lang. Kung minsan ay yung mismong agency ang humihingi na dapat merong dagdagan na, kasi kung minsan yan, Mayor, in fairness naman sa Department of Budget and Management, kapag sinubmit nila doon, ay may nakikita ng DBM, may mga tinatapyas kasi yan, lahat ng agency binabawasan nga dahil nga tinitignan yung pagkukuhanan ng pondo. Ngayon, pagdating sa budget deliberation, yung agency mismo, sila yung humihingi doon sa budget sponsor na baka pwedeng dagdagan ng ganitong programa, ganito. May mga allocation na yan, Mayor, na dahil nga sa laki ng budget,
talagang bilyones ang pinag-uusapan. Siyempre kung makita naman ng mga senador na dapat naman talaga ang isang programa, ay yun nagkakaroon ng insertion na nadadagdagan ang budget. Ang problema, Mayor, ay kung saan mo kukunin, kailangan balansihin mo din. Dahil kung meron kang dadagdagan, tiyak na may mababawasan. So kailangan maghanap ka ng itatapal mo dito sa dadagdagan mo. Ang problema, meron namang iba na tiyak na mababawasan. Ganun ang nangyayari, Mayor, dito. Kaya minsan, kailangan talaga yung umabot sa bicameral conference para magbalanse yung budget para sa susunod na taon. Pero dapat talaga mahigpit din. Department Secretary ka, magsasabit ka ng budget, hindi ka sigurado kung alin ang pupundohan mo doon. Pagkatapos, pagka na-aprobahan na, na-submit na, saka magkandara pa, ay kulang pala, magpapadagdag pa ng mas malaki. Ayan. Tapos magkakabistuhan tuloy. Yung pala, hindi naman nagkasusulat yung kanyang pondo. Ganun ba? So, yun, Mayor, yung dapat trabaho ng department head yan. Oo, tama, Mayor. Yearly din natatanong, kaya ngayon budget season, yung tinatawag nilang absorptive capacity ng bawat agency. Dahil merong ahensya, Mayor, na humihingi ng bilyon-bilyon, pero halimbawa ngayon, September na, mag-October na nga pala, dapat by this time, ang sinasabi ng yung mga eksperto dyan, dapat nasa 75 to 80% implementation period ka na. Pero kung minsan, Mayor, ganitong panahon na ito, ano ang absorptive capacity mo? Ayun, nasa 50% pa lang, Mayor, lampas na sa kalahati ng taon. So, yun ang nangyayari. Kumbaga, laki-laki ng budget na hiningi, hindi naman pala kayang gastusin. Yan, di naman nagagamit sa pinaglaan ng programa, proyekto. Ayan, anyway. Hahabol nila sa December, Mayor, o ubusin nila sa December. Siguro pagka ganyang di nila alam kung saan na pagkahagasusan, huwag na, pigilan na para baka mamaya saka gusto maubos yan kung saan ilaan yan. Baka mamaya kung ano-ano mga peking project yan, di ba? The mere fact na hindi nila nagastos yan sa mahigit kalahating taon, mahina sila o kaya may kapabayaan sila, incompetent sila. Parang yung kinukwento mo rin, Mayor, na pag malapit ng taon, hindi naman nakabili ng gamot kung ano-ano na lang ang pinagbibili. Parang yung mga pa-expire ng gamot. At saka pipiliin pa yung super mahal para maubos ka agad yung pondo at malaki ang komisyon. Okay. Raymond, iwanan natin yan. Ano nangyari dito kay dun sa controversial witness na si Master Sergeant Orly Gutesa? Ayan, ano ba siya? Totoo bang hindi ito dumaan sa chairman ng Blue Ribbon Committee? At bakit ay magpailalim sa Witness Protection Program? Ayan, may mga nagdududa tuloy. Ayan, ano ba ito? Witness for sale? Ayan, pagkatapos may nababalita nako dun sa kabila, baka kumanta uli at sabihin na siya ay napilitan lang o gawa-gawa lamang yung naonang testimonya. Ano ba talaga nangyari dito kay Gutesa, Raymond? Tanungin natin si Congressman Mike Defensor. Siya daw ang nagdala kay Santi Marcoleta. But anyway, teka, Raymond, itong si Congressman Mike Defensor, Kong, ayan, naalala tuloy si Mawanay ulit. Naalala mo si yung witness na si Mawanay na kung magsalita, akala mo talagang totoo lahat yung mga pinagsasabi, di ba? Yung pala, bayarang witness pala. Witness for sale. Kaya nga dito, Mayor, may usapan ng ganun, Mawanay Part 2. Itong, tayo naman, hindi naman natin hinuhusgahan si Sargento Gutesa. Kaya lang, doon kasi sa affidavit niya, Mayor, nakalagay doon na humihingi siya na maisailalim sa Witness Protection Program. Nasa affidavit niya yun . Ganun ba? Ba't bigla umayaw? Binasa niya yun, Mayor. Pagdating sa dulo, nung tinatanong na ni Senator Bato, hindi ko kailangan. May baril naman ako . Sabi niya. Kaya sabi ni Senator Bato, yan ang Marines.
talagang ready to fight para lang sa katotohanan. May mga ganun pang mga pasakalye doon. But anyway, ang sinasabi nga doon is inamin naman ni Senador Ping na talagang hindi nabanggit sa kanya, hindi man lang naipaalam na mayroong ganung mga testigo. At yun ay tapos nadagdag pa nga na later on naglabas ng statement yung abogada na supposedly ay nagnotaryo, hindi naman daw. So yun, nakadagdag. Pero daw, sabi nga naman niya, inamin din niya, Mayor, na kahit na tumanggi na yung lawyer na siya yung nagpirma doon sa kanyang notaryo, nanumpa naman daw itong si Gutesa sa komite kaya hindi na mababali yung kanyang sinabi. Kaya lang, siyempre, mababawasan yung kanyang credibility. Kung totoo na peke yung pagkakanotaryo nung kanyang sinumpaang salaysay. At saka hindi lang yan, pati ang credibility ng Senate Blue Ribbon Committee, Raymond, ha? Ayan, baka sabihin ano ba yung mga iniharap niyong testigo, hindi pala nagsasabi ng mga totoo, yung mga ganyan ba? Parang nakakagulo sa investigasyon. Kaya nga hanggang ngayon, Mayor, meron kaming mga kasamahan natin dito sa media. Isa yung tanong namin dito sa group chat thread ni Senador Dante Marcoleta. Di ba, binulgar ng isang, sabihin ko na, yung Billionario News Standard. Ito pag-uusapan namin kahapon ito nung kasal nila Ryan at ni Faye. Yung asawa daw director nung insurance company na insurer ng mga diskaya. Yun. Kaya humihingi kami ngayon ng statement sa kanya itong si Senador Dante Marcoleta sa ngayon dito sa issue na ito. Yun yung pinapaliwanag sa 2x2 kanina, independent director naman daw yung kanyang misis. Ayan, di lang natin malaman kung anong role. Anyway. Pero hindi naman tinanggi na insurer sila ng kumpanya ng mga diskaya. Ayan, mga project. Ayun, yun ang at least naman sa atin kasi may nagpaliwanag, kaya siyempre yung iba dito gusto nila na sana ay mag-issue siya ng statement. Hindi mo din kasi makausap yan, Mayor, pag nandito sa Senate dahil fully covered ng buong staff yata niya sa Senate. Pag lumakad dito naka-cover siya lagi, si Senador Marcoleta. Kaya hindi gaya nila Senador Ping, Tito Sen na mag-isa lang naglalakad-lakad dito, kaya madaling malapitan at matanong kung meron tayong mga controversial na issue dito sa Senado. Ba't maraming bodyguard si Senator Marcoleta? May mga bodyguard, kasama yung mga staff, mga babae, mga lawyers yata yun, yung mga legislative staff niya na kapag lumalakad. Kaya pag may lumalapit na media, tinataboy agad. May cordon sanitaire? Ba't ganun? Hindi ka tulad ibang senador dyan na pwede mong lapitan. Ayan, pagka nasa loob na ng Senado, kampante na, di ba? Pwede ma-ambush interview. Lalo na yung mga sanay na dito, Mayor, yan sila SP Soto, Senador Ping, Senador Bato, sila Senador Bongo, JB, lalo si Senador JB, palakad-lakad ito. Kaya si Senador Jinggoy, pag lumakad din naman dito, madali din malapitan. Anong panahon ni Senate President si Chis Escudero, mag-isa lang siyang paikot-ikot din dito. Siyempre, medyo naglaylo lang ngayon dahil nag-iba na ang Senate leadership. Okay. By the way, Mayor, banggitin ko din lang na ngayong umaga ay nakaschedule na isa lang sa budget deliberation yung budget ni Vice President Sara Duterte ng OVP. Kaya inasahan namin na mamayang alas 10 ng umaga ay bago mag-10, nandito siya na nakita ko na yung mga advanced security dito. Then, after that, alas 11 naman, yung hearing sa Prime Water. First time na mag-hearing tungkol sa Prime Water sa committee ng Committee on Public Services ni Senador Raffy Tulfo na nag-ugat doon sa privilege speech ni Senador Risa Hontiveros base nga doon sa reklamo ng mga LGU laban sa pag-take over ng Prime Water sa kanilang supply ng tubig sa mga lungsod at probinsya. Raymond, haharap ba si Senator Mark tsaka Senator kapatid niya, si Camille, ayan, Camille Villar. Ayun ang ating titignan na Mayor.
Pero may sariling, sabi naman nila, mayroon na silang naunang statement dyan, Mayor, na wala naman daw silang direktang kamay dito sa, kahit na sabihin na Villar-owned company yung Primoter, ay parang yung kapatid yata ang namamahala dito, Mayor. Paulo ba yun? Paulo yung pangalan. Yung isa nilang kapatid ang namamahala dito at kung ano man yung issue doon, bahala ng sumalang. Sasagot naman yung mismong kumpanya dahil may mga sarili naman silang mga kinatawan o mga abogado na ini-expect na haharap dito sa pagdinig ngayong umaga, Mayor. Akala ko na mahala ayan na Nini and Avic Villar nga. Kasama din namin sila kahapon ngayon. Abangan nyo si VP Sara. Yan, mahingan natin na update kung ano na ang status ni dating Pangulong Digong. Kasi di ba natagpo ang nawalan ng malay habang nasa Oblo doon sa The Hague, di ba? Ayun, yun. At, siguro baka sakali mapagbigyan ng pagkakataon na magbigay ng statement ang pangalawang Pangulo. Pagkatapos, siguro maganda pagkatapos na may salang sa budget deliberation yung budget ng Office of the Vice President, Mayor. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Damdamin Bayan. Lunes, ang dami nating isyu ng mga kuyang mga ateng, kaya huwag kayong aalis dyan. Babalikan natin lang pang mga reports. Standby man ng Milky Rigonan. Ano naman ang latest sa Kamara? Ayan. Kailan babalik si Congressman Saldico? Ayan. Si Congressman Dong Gonzales. At totoo bang meron pang isang congressman naman ng Milky? Ha? Na umalis na rin ng Pilipinas? Aba, sumunod dun sa taga Pampanga. Allah! Damdamin Bayan. Oras Chief Justice Alex Jesmundo o Justice Danton Basar at Mista Mayor General Benji Magalong. Oras ganap ng alas 8:47. Teng ha, ingat-ingat po. Ayan, 26 na yun na italang namatay dahil po sa pagsalanta ng mga bagyo at habagat. Kaya sa panahon ito na tag-ulan, madami na naman ang nagkakasakit. Kaya dapat ay maging malusog at aktibo po tayo. Kaya ako todo alaga sa katawan. Kung ano po ang payo ng doktor, sunod lang. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, siyempre yung world class. Gamot sa high blood, world class yan. Gamot sa high sugar, aba siyempre, world class yan. At gamot sa high cholesterol, world class pa rin yan, Secretary Ted Herbosa, ha? Pero presyong abot kaya. Rhea Generics po kasi, ang magumagawa ng magamot ng Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies. Tulad na lamang ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world class. Piliin si Rhea Generics. Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong 87 days, Lakay! Wow! 87 days na lang! Sobra, Diyos Lakay. 87 na lang. Pasko na. Kaya pala parang naamoy ko na yung bonus. At 13 month pa yan. Sobrang aga naman ng bonus mo, Lakay. Naamoy ko na, ha? Naamoy mo na ba? Pero alam mo, Lakay, gusto ko silang batiin ng Merry Christmas. Yes. Kahit may mga hindi magandang nangyayari. Sana positibo pa rin tayo sa buhay-buhay
buhay. Huwag tayo masyadong magpa-apekto sa mga nangyayari. Baka maging masyonda tayo ng Ay, maaga. tama. Ayan, chill lang. Yes, Ayan. makalma lang kahit hindi Ayan, makalma ang apelyido nyo. Sabi ng mga Nigerian, si Obladi Oblada, life goes on. Yes, Ayan. life goes on. Pero kapag sobra na, tama na. Charot. Dapat ng kalusin. Yes. Ay, ano yun na? Movie yun na. Alam mo, Tagalog. Pag puno na ang salop. Ayan, dapat ng FPJ kalusin. yan. Ayan, Batang Quiapo yan. Ay, Senator Lito, lapid-lapid. Ayan, kumusta ka na dyan, ha? Pero I like your attire, Sister Elle. Thank you, Lakay. Ganda-ganda mo dyan, ha? Ayan, Skin tone lang ang damit ko ngayon. Tapos Ayan, mayroon tayong accent na, of course, hindi mawawala ang bulaklak. Ayan. Ano to? Tawag nila dito, Lakay, mga old money fashion. Old money fashion. Yes, Pwede ba yung money na lang sa akin? Sa'yo Pwede na bang- old. Kasi Lakay, meron ngayong gano'n na uuso na ganun outfit. ba? Yung parang mukha kang may pera kahit wala kang pera. Oo nga, tingin ko tuloy sa'yo, parang yayamanin. Sa bagay, yayamanin ka na, ha? Ay, saang part, Lakay? ayan, Sana, Lord. Ibigay mo na. Ayan, dahil, alam mo, naka-in love yung mga ganyang attire, Sister Ay, Elle. talaga ba, Lakay? Oo, alam mo, lahat ng pagkaganyang slim. Ayan, lahat na siguro kung naka-stiletto ka, tapos na ganyan. Tapos nakabag ka ng YSL. Ayan. Yari sa Laguna? Yari sa Laguna. Ay, yan ang gusto ko, Lakay. Galing kay Justice Danton Becer. Ayan, oo. Yes, ganun na kayong pagkatapos kung maglakad, ayan na. Tapos yung damit po niya, yung pants niya mahabihan, parang pajama na maluwag. Ikaw naman binubulgar mo naman mamaya. Mag-OOTD na lang ako sa page ko. Abangan niya lang nila yung OOTD ko. Pagka ganyan, may mga elegante maglakad, parang Miss Universe. Kaso kinulang sa height, pati muka. Parang Miss si Kiambao? Si Miriam Kiambao. Kahit nadadapa, pagka tumayo, may poise pa rin. May poise pa rin. Ganun na kaya mga beauty queen, ano? Baka natin nawagin si Val Gonzales, baka magalit yung mga taga-Hubilyar. Ay, just maray na aga sa mga, syempre, Lakay, ang mga Bicolano, buong Bicolandia, binabati ko. At sana ay ligtas kayo kahit ang mas bate, Lakay, ay nakakalungkot na puruhan sila ng bagyo. Pero may mga humingi ng tulong dyan, Lakay, At sana po mabigyan ng tulong, na agarang tulong ng national government. At just maray na aga sa mga kababayan ko sa Hubilyar na naghakot. Pero salamat sa Diyos, hindi tayo binaha. Ayan, yung mga taga-Masbate, daming winasak na tahanan dyan. Yes, Lakay. Yung kanina lang na-interview ni Ruel Saldico. Wash out, Lakay, yung bahay nila. Walang natira talaga. Kakalungkot talaga. Kaya Secretary Rex Gatchalian, ayan, manang ASEC, sino yan? Duldulaw? Ayan, Dumlao. Irene Dumlao. Ayan, naku, talagang kayo marino naman tayo dyan. Pero sana Lakay, mabigyan sila ng bahay. Ay, yung nga. Ayan, si Secretary Aliling. Ano nga buong pangalan niya, Lakay? Dingding Aliling. ngayon daw siya dapat magpakitang gilas. Ayan. Kasi parang hindi pa rin niya ramdam si Aliling. Buti pa daw multo. Ramdam na ramdam. Ayan. Pero sandali lang. Standby, Idol, Kong Secretary Mike Defensor. Ayan, okay na ba si Kong Mike Defensor Malu? Ayan, di tinantayin natin kung baka mami ay sagutin ka, ha? Kung hindi siya sumagot, puntahan natin sa Baya Luna. Ayan, okay sa Chicago. Ayan. Para may interview. Tatanong natin kung kumusta na nga ba si Master Sergeant. Ano nga pangalan niya, Lakay? Orly Trinidad. Hindi, Guteza. Guteza. Reporter. Kala ko Orly Trinidad. Ayan. Okay nga, Ruth. Sige. Pero ito, Lakay, puntahan muna natin. Baha sa Quezon City. Lakay, ang bahagi ng Visayas Avenue binabaha dahil sa sumabog na malaking tubo ng Manila Water. Alamin natin ang update dyan. Inaayos na ba Rich 5? Val Gonzales, Val. Israel at Mayor, malaking volume na ng sariwa at malinis na tubig yung nasasayang dito sa dahil doon sa pagbaha dito sa kahabaan ng Visayas Avenue dito sa Quezon City. Sabi ng mga residente at ng maging mga gwardiya
may isang restaurant na katapat ng masirang linya ng tubig. Alas 11:20 pa ng gabi kagabi. Hala? Nang magsimulang umagos yung Alas 11 pa? Sayang na tubig yan. Oh. Kagabi pa. Wow. Pero binabanggit ng mga residente, Mayor at Israel, alas 12 pa raw kahapon ng tanghali Hala? na magsimula ng mamasama sa itong bahagi ng kalsada, itong sementadong bahagi ng kalsada. Dahil dito'y Ang lakas, wala ng supply ng tubig. Malakas, Mayor, yung labas ng tubig, yung agos ng tubig. At wala ng supply yung mga establishmento. Wala ng water supply yung mga establishmento. Maging yung mga kabahayan na nandito sa portion na ito ng Visayas Avenue. Apektado na rin, Mayor, yung galaw ng negosyo dito sa lugar na ito dahil dun sa kawalan ng magagamit na tubig. Last ngayon ay dumating na yung contractor ng Manila Water at tinuhukay na yung daan para matuntun yung malaking tubo ng tubig na pinagbuulan ng pagpagas na ito ng sariwang tubig. Ayon dito kay Engineer Benji Sakdalan ng Abda Construction, ang contractor ng Manila Water, isang 300 mm na laki ng pipeline ang sumabog, Mayor at Israel. Wow. Kaya malaking volume na ng tubig yung natatapon. Yung 300 mm na tubig, imagine ninyo, yung bewang ng aking cameraman at pinotong si Otoy Gaddafi Jr., ganun kalaki yung tubong tumabog dito sa bahagi nito. Di ba kayang pigilan ng Wawaw Construction Company? Wawaw daw. Sayang yung tubig. Isang contractor na ng Manila Water ang ngayon ay nagsasaayos na dito sa lugar. Dumating na rin dito yung mga tauhan ng Manila Water para tingnan o assess itong lugar kung gaano pa ang itatagal bago ito may saayos. Pero sa ngayon pag-uhukay pa lamang para matuntun, Mayor, yung tubo. Hindi pa nila nakikita sa mga oras na ito yung malaking tubo ng tubig na pinagbumulan ng malaking pagsagas na ito. Sa ngayon, kung makikita ninyo dito sa aking likuran, ay medyo maayos na yung daloy ng trapiko na kanina ay kaninang rush hour ay nagkaroon ng matinding traffic dito sa lugar dahil nga rito sa okupado yung isa hanggang 2 lane ng pahabaan ng Visayas Avenue dahil dito sa pagbaha dulot ng nasira o tumabog na tubo ng Manila Water dito sa haba ng Visayas Avenue, Barangay Basra, dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, Misery. Yes, Mayor. Ang tagal-tagal na ang special report mo. Before SONA pa ito. Ba't wala pa? Yan. Malapit na, Mayor. Malapit na. Gaddafi. Kung hindi man daw bukas, ay sa araw ng Miyerkules. Ano yan, pang Senate hearing yan, pang Senate Blue Ribbon Committee hearing yan. Mukhang may kinakasa na nga, Mayor, na pag-iimbestiga dahil dito sa nalulustay pa rin pondo yan sa binabanggit sa ating ahensya na ang pondo ay nasasayang lamang, Mayor. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Val Gonzales. Di na nag-extra. Natulala na lang doon si Val. Pinatay na rin ng camera ni Pogo King Si Utoy. Ayan. Si Utoy, Ayan, saan ba nagtatago yung dati mong boss na Chinese na balik Pogo na naman? Alam mo, may nag-message sa akin, Lakay. Ano sabi? Yung area na kung saan si Val nagre-report. Sa may Visayas Avenue. Malapit 'yon sa may establishment daw diyan na malapit spa na pag-aari ng girlfriend ng isang politiko. Nandun pala nakatayo. Alam mo kung sino. Anong pangalan ng spa? Ayan, puntang natin. Ayoko na sabihin pa. Ano pa tayo? Bakit naman Basta malapit daw yan dyan sa may Visayas Avenue. Itinanong ko kung nakapunta na siya. Mukhang malapit din sa PTV kasi. Tsaka malapit din yun sa Katunyings. Tsaka Department of Agriculture. Ayan. So doon daw pala yun lakay sa area na yun. Sa vicinity na yun. Magkakalapit. Diyan bang spa ni
Sino yan? report ni RH. Bakit naman? Para ma-promote pa nga. Ayoko nga. Ayaw banggitin. Wag na, Lakay. Ayaw naman, para sige, sabi mo na sa akin mamaya off the air. Ayan, tapos ikaw magbabanggit sa ere. Hindi, para puntahan din natin. Pupuntahan mo. Ayan, ma-relax ka ba doon pagka doon ka nagpunta? Ayan. At yung asawa ni politician hands-on ba siya sa pagmamanage? Hindi naman ba siya? asawa eh. Hindi ba asawa? Girlfriend. Siyota. Yung girlfriend. Ganun ba? Hindi mo na-gets? Ganun ba yan? Si girlfriend. Si girlfriend pala yun. Yung nagba-viral nung nakaraan. Nakalimutan. Di ka umabot sa akin. Alam mo yan. Nakalimutan mo lang. Yung beauty queen. Yun ba yun? Alam mo yun. Ayan. Very chismosa sa umaga. Socially aware ka talaga, Sister El. Ayan, mga listeners natin. Sige, i-share nyo yan. Huwag lang fake news, ha? Yes. Ayan. Damdamin. Pero ito na Lakay, alamin Pero muna sandali natin. lamang at may panawagan si Ma'am Ellen Fulido. Ipinapaalam po sa mga kaibigan, kamag-anakan at kakilala na si Attorney Rolly Cariaga. Si Manong Rolly? Dating legal counsel ng Manila Broadcasting Company ay sinundo na ni Lord kahapon ng hapon. Allah. Manong Rolly, apay pinanawan na kami mutan. Apo, ayan. At ang iba pang detalye ay anunsyo sa mga darating na araw. Ayan, from Ma'am Ellen Fulido ng HR. Ayan, ganun ba? Lakas-lakas nito si Apo Rolly Cariaga. Ayan, Ilocano dito. Ayan, so sinundo na pa. Ano ba sakit ni, ni Attorney Rolly Cariaga? Ayan. At samantalahin ko na rin Sister Ella sa mga kakilala po, kaibigan, nakilala kay General Sunny Rason. Ipinapaalam din po sa inyo na birthday po niya ngayon. Ayan. Happy birthday, most merciful, General Sunny Rason. Ayan. Binabati ni General Alex Guo. Ayan. At happy birthday din kay Mista, ha? Mr. Dennis Luyahan ng Sandigan 82. Ayan, alaba tayo niyan. At binabati natin si Kuyang J. Pumar. Kuyang J, yan ang Tagig. Binabati ng mga brethren sa TM Calaw Masonic Class number 136. Aba si Brad Junardo. Ayan, binabati ng mga Kapans, TLK. Lina Paragas Haneo. Aba, birthday pala ni Lin ngayon na Maluha. Ayan, Lin Paragas. Di ba inaanak mo to sa kasal? Ayan, si Kuyang Nem Padlan. At si, ang best friend ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayan. Sino? Mike Abe. Ayan. At best friend din ni Press Secretary Dave Gomez. Aba, happy birthday, Mike Mekene Abe. Damdamin Bayan. Report muna mula kay Edniel. Ano ang latest saan ba to? Sa Campo Aguinaldo, Campo Crame, ayan, sa Marikina, ayan. O nga pala, kumusta na si Congressman Marcy Teodoro? Ayan, sinagot na ba sa DOJ yung kanyang kasong rape at saka ano? Grabe yun, yung isa Lakay, acts of lasciviousness. Acts of lasciviousness, ayan. Kung babasahin mo yung affidavit talaga nung complete nung policewoman, nakakapangilabot, Lakay. Pero para sa isip mo, nagba ba ito ni Congressman, dati Mayor Marcy Teodoro? Ayan, kung nagawa ito ni Congressman Marcy Teodoro, parang ang sarap ilublob sa Marikina River. Pero syempre nga, kailangan nating bigyan ng benefit of the doubt. Lakay. Alamin din kung ano yung katotohanan. Ayan, totoo yan. Sige, si Edniel. Pero ito Lakay, balita mula sa hanay ng PNP. Ang PNP nakabantay sa seguridad sa evacuation centers at ang police headquarters naman napinsala rin Lakay ng bagyong Opong. Alamin natin. Sa Campo Crame? Ang headquarters daw Lakay ng police. Campo Crame? Alamin natin Lakay kasi headquarters baka headquarters sa Masbate yan. Police headquarters ang binabanggit ni Edniel Lakay. Kina General Rafael yan. Rafael Crame. Ayan. Alamin natin Lakay ang buong detalye mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Hindi natatapos Lakay at Sister L sa humanitarian assistance itong pagresponde ng Philippine National Police sa hagupit ng bagyong Opong. Ayon kasi kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., naka-alerto pa rin ang kanilang mga tauhan maging sa magpapanatili ng kaayusan sa 32,265 evacuation centers sa buong bansa.
nanunuluyan paligtisi sa mga nabanggit ang higit sa 600 kataong sinalanta na magkakasunod na bagyo mula pa sa Super Typhoon Nando hanggang nitong Opong. Pero kahit PNP, ang isa sa mga frontliner, ibinilita rin ni Nartates, nakabilang pala kanila hanay sa mga napinsala ng kalamidad. Partikular manong nagtamo ng damage ang headquarters ng Mimaropa Regional Police at 2 istasyon sa ilalim ng Eastern Visayas Regional Police Office. Bukod dito, hindi bababa sa 35 police personnel na PNP na naapektuhan din naman ng bagyo. Bagay na patuloy na ipinapa-audit ni Nartates para sa kaukulang tulong o asisteng mula Kamkrame. Kaugnay nito sa flag raising ceremony kanina dito sa PNP headquarters, binigyan pugay ng leader ng PNP ang tinawag diyang sakripisyo ng hanay na mula sa marahas sa September 21 rallies, dumiretso agad sa pagtugon sa mga kalamidad. Pakinggan natin si Nartates. Emergency units and local police stations did not show fatigue, but exceptional readiness in ensuring that affected communities receive timely assistance. Taos-puso kong pinupurihan ang inyong pagiging maagap at sa mabilis na koordinasyon kasama ang bawat local government units at rescue units. Pinig ng acting chief ng Philippine National Police. Ito sa Edniel. Aba, siguro Edniel, ayan yung mga tawagan yung mga pulis sa Masbate, ha? Baka pwedeng hihingi ng tulong. Ayan, tayuan ng bahay yung mga sinalanta ng ng bagyong Opong doon. Tama, Lakay. Kahapon nandun na yung Office of Civil Defense, yung Advance Party. At inaasahan natin na sa mga susunod pang mga oras o araw, magpapatuloy ang pagdating doon kasama na yung shelter unit. At kung di ako nagkakabali, Lakay, yung Department of Energy ay nandun na rin para sa pagtugon doon naman sa elektrisidad dahil kung tatanungin ng NDRMC, hardest hit talaga itong Masbate dahil sa bagyong Opong. Okay, Edniel, sino ba ang komandant ng Philippine Marines? Ito bang si Master Sergeant Orly Gutesa, active duty ba ito? Lakay, sabi ng Armed Forces of the Philippines, itong si Ginoong Gutesa ay retired na noong time retired na. Even nung time na nagsilbi siya sa isang politiko na kanyang binabanggit nga dito sa sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya inilabas sa AFP yung statement patapos ngang mag-appear sa hearing nitong si Gutesa at laruin na naman ng ilang mga netizen at sinasabi nga na may kinalaman ng AFP dahil active siya that time. Pero pinabulaanan niya ng AFP at retired daw siya nung nangyari yung mga binabanggit niya. At saka isa pa, Edniel, pakitanong nga kay sinong commandant na Marines? Anong pangalan? Di mo matandaan? Bago lang din ito Lakay yung commandant ng Marines pero babalik. At saka tanong natin kay Apo General Romeo Omet Browner Jr. Ba't ang daming maraming politiko, Sister L, Marines ang mga bodyguards. Yes. Ayan, bakit? Ayan, pinapayagan ba ito ng AFP ng Marines? Ayan, kasi usually narinig natin mga sa PNP. PNP. Kasi pwede kang mag-request doon na Edniel ng kung may threat ka, di ba? May threat ka sa buhay. Ayan, pwede kang mag-request sa detail. So siya ba yung nagbibigyan ng security sa sa PNP, Edniel? Ang alam natin Lakay, ang PNP ang may Police Security and Protection Group, PSPG. Yung AFP naman Lakay ay meron silang bantay for the Vice President and the Presidential Family, Lakay, yung 2 top officers. Yung sa ibang mga opisyales ay kung di ako nagkakamali wala tayong nakatalagang unit na magbabatay sa kanila. Kaya nga itong si Gutesa, nililinaw ng AFP, retired na siya. Nag-retire siya Lakay June 2020, yung retirement ni Sir Orly Gutesa sa AFP. Pero nagsimula raw yung kanyang private work for the legislator noong 2024 pa Lakay. Ayan. Pero yung ang tanong, bakit ang Marines ay nagbibigay ng ng security? Ayan, parang yan ba ang parang social din ba ng PNP yan pwede kang mag-request sa kanila? Ayan, alam natin sa PSC, Presidential Security Command, ayan sa OVP, ayan. Pero maraming politiko Marines ang nakita mo Marines ang mga bodyguards. Lakay, itatanong natin yan. Pero dito sa kaso ni Gutesa, retired na raw siya nung nagsilbi siya doon sa politiko. At yung mga kumakalat naman na picture ang ilang mga AFP leaders kasama yung ilang mga na-implicate na politiko, yan ay sabi ng AFP nung Sabado. Lumabas lang yan, yung larawan na yan dahil
Kumbaga yung mga ano ba, pag may mga social gatherings or etc., natural lang naman na may mga kuhaan ng picture, pero hindi ibig sabihin na bodyguard nila or nagsisilbi para sa kanila directly under them itong members ng Armed Forces of the Philippines. Pero dyan sa issue na yan, Lakay, uungkatin pa natin yan sa mga susunod. Ayan, alam mo, hirap magpa-picture-picture pa rin. Oo, Lakay, kaya ikaw mag-iingat ka. Baka nagagamit na yung mukha mo sa kalokohan. Alam mo tayo, kasi maraming pag-gathering selfie, ganyan. Buti na mga... utong-uso yan. Buti na mga mahiling magpa-selfie sa akin, mga senior citizens. Mga lolo-lola. At saka Lakay at Israel, magaling ang mga netizen na maghanap ng mga old photos mo. Yes, na talagang nakakalkal. At saka hindi lang, at saka kung di mahanap, Edniel, pwede hang gawan ng picture, pwede kang isingit. Pwede na palang i-AI. Oo nga. Teka, ba't nandun ako? Wala naman ako doon. Yung pala, isiningit na yung mukha mo. Galing talaga ng technology ngayon. Madali lang gawin lang kayang pag-insert ng photo. Ay, sinabi mo. Ayan, baka mamaya kaya ko nga gawin yun kahit walang AI ganon? Photoshop lang yan Baka makita mo si Edniel naipag-kiss sa isang beauty queen. Magpa-prompt ka lang Lakay sa AI, magagawa na yun. Ayan, pagawa mo lang kay AGPT ba yan? Ano yan? ChatGPT, tsaka mayroon ng bago ngayon Lakay yung Gemini AI. May Gemini pa ngayon Ayan. Mas madali yun. Si Capricorn, ayan, si Sagittarius. Walang utusan mo lang, halimbawa si Gemini o GPT, ChatGPT. Ayan, ChatGPT. Sino yung pusang nagsasalita? Yung, sino ba? Talking Tom Lakay, matagal na yun. Ito naman sila kay parang panahon pa ng... Sino ba yun? Alam mo na kung naalala ko yung mga luma. Ayan, alam mo, utusan mo si... Tom and Jerry? Hindi. Sa computer, naturoan mo yung pusa. Ang pangalan nun. Talking Tom nga. Talking Tom ba yun? Yung sasabi mo. Ayan, utusan mo na make a picture. Edniel para sa kissing Catriona Gray. Tingnan mo, marunong na sila kayo ng prompt sa AI. Pwedeng gawin yan? Pwede, Lakay. Talaga? Kahit yung mga yung mga yumao, pwedeng mga muka. I-restore. Para makalarawan. Huwag naman kahalikan ni Edniel si Ticha Deli, ha? Mumultuhin na siya. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Edniel. Ay, teka, sandali. Ano latest kay sa Marikina, kay Congressman Marcy? Ayan, sinagot na ba yung aligasyon ng pulisuman? Lakay po kung mahuhulog mahuhulog doon sa Department of Justice yan, pero wala pang bagong statement. Pero ang meron Lakay yung kanyang misis, si Mayor Maan, at pinagtanggol nga si Congressman Marcy. At malalaman natin sa mga susunod kung paano gugulong itong affidavit na ito sa Department of Justice na dadaan pa sa kakulang pag-isiyasat bago magkaroon Lakay ng dahil sa ngayon, aligasyon pa lamang yung mga yan at talagang nag-leak lang talaga sa mga tawa ng media. At ito nga yung inaalmahan ng kampo ng kongresista. Ayan. Okay nga, Ruda. Maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Giselle. Kaya maraming salamat, Edniel Parasak. Kaya kayo din po, Municipal Mayor Director Roland Paulino, ha? Ayan. Huwag kayong magpa-picture kay Miss Universe Gloria Diaz. Ayan. Baka bakit na ni ating nakapulupot ka na doon. Si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Benta sa akin yung pulupot lang. Parang sa wala. Gagali si ating Cynthia niyan. Damdaming Bayan. Ayaw ba talaga ni Idol kung Mike Defensor? Ayan, sarado na yung kanyang cellphone. O sige, ha? Ayan, puntahan na natin dun sa Chicago. Ayan, o kaya Bayaluna. Ayan, baka pwede magpa-interview dun. Ayan, wag lang happy hour. Ayan. Damdaming
Bayan. Ay, dia kasi nag-field reporter, Hindi Sister ako El. lakay Pagka, ayan, ito alam ni Giselle ito dahil field reporter natin Hindi si naman siya Giselle. happy hour eh. Ayan, hindi, pagka field reporter ka, pagka na-assign ka sa police beat, malalaman mo yan, Sister El. Ayan, Happy hour. Happy hour, ayan. Pagka nasa police beat ka, hindi ka mapunta rito eh. Pagka happy hour tinatawag, sa mga beer house yan, ayan, yung maaga pa, ayan, alas 5 hanggang alas 6 kasi wala pa masyadong customer, ayan, may mga ano dyan, may mga package yan, ayan, halimbawa, one bucket of Emperador, ayan, may libreng pulutang sisig yan, mating mo ganun ba? May Meron mga din naman yan sa mga normal na ano eh. Oo nga, pero iba yung happy hour. Iba yung happy hour. Iba naman yung happy Iba naman yung happy hour na iniisip mo. Takihome naman iniisip mo. Hindi yung take home. Ikaw talaga. Hindi yung mga normal lakay na mga barber. May ganyan din. Ganun ba yan? Pero hindi ko na-experience yun. Ganun ba? Alam mo naman ako, pamadre na ako. Hindi, kasi nga, kaya hindi kasi naging field reporter, hindi ka na-assign sa police beat. At hindi rin ako gumalalakay. Pagka na-assign ka sa police beat, talaga mapalalaki, mababae, ma-expose ka sa mga ganyan. The happy hour. Basta, lahat ng mga... mga turo mo talaga sa ere pa eh. Hindi, ganyan kasi naging reporter police beat eh. Ayan, pagka nakaibigay mga police dyan, mga patrolman, Feeling ko nung time mo lakay, mas malala. Ay, oo. Ayan. Umiikot kami sa mga presinto noong araw. Diyan kami kumuha ng mga balita sa mga presinto, yung mga nirereklamo dyan sa ospital. Ayan, nakainom pa namin mga pulis dyan habang naka-duty. Bawal yon. Ganun. Para makakuha ka ng magandang balita, Sister Ella. Hindi bawal sa pulis yun. Pwede nasibak siya. Pagka nahuli. Pero maganda umaga po mga kababayan. Ayan, thank God it's a Monday. Ayan, ito ang yung lingkod Dayo Makalma. At meron pong exciting na balita para po sa inyo. Ayan, hindi po isang congressman na umalis na rin ng bansa. Ayan, nagtago na rin. Ayan, ngayong 50th anniversary ng Mega, may Mega Milyonaryo tayo. Mega Milyonaryo promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama dyan ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car. 1 million pesos. Simple lang sumali. Bumili ng specially marked Mega Sardines, Mega Mackerel at Jim's Coffee products. Kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at i-text sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala mga ka-DCRH, itago po yung sachet o yung takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Ako po si Dayo Makalma, nagsasabing sali na sa Mega Milyonaryo Promo. Daming Bayan. Oras, Sister L. It's 9:24. Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karahasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Daming Bayan. Kumusta ka na, Dong, Mr. President? Ayan, sana malakas pa siya, Oo, kaso lakay, may lumabas na balita, di ba? Oo, yung nga. sinabi ni Vice President Sara Duterte na nasa natagpuan siyang walang troubling malay. situation daw. Sandali, bago-usapan natin, nasa ating linya na si dating congressman, dating Secretary Mike Defensor. Ayan, Secretary Mike, sir, magandang umaga po sa inyo, Secretary, sir. Yes, Lakay. Good morning po sa inyo at sa lahat po ng nakikinig. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga po. Ayan, kaya pala ang tagal ka namin hagilapin. Last week pa, nasa abroad na kayo. Opo, yes, Lakay, pasensya na. Actually, umalis na ko mismo nung araw ng pagkatapos ng testimonya ni Sergeant Orly Gutesa. Nasaan ba kayo, Secretary, sir? Nasa Chicago o Portugal? Hindi, dito.
Dito lang tayo sa tabi-tabi, Lakay. Layo naman ang pinuntahan ni Kong Mike Lakay. Loka mo, Portugal na siya bigla. Sabi kasi, kaya mahirap tawagan, nasa abroad daw. Oo, actually, yung signal, Lakay, alam mo naman, medyo malikot. Pero hindi naman Portugal. Dito lang tayo. Ma'am Elaine, good morning din Good morning po. Good morning po. Anyway, Secretary Mike, sir, ayan, lumalabas ang pangalan niyo. Kayo daw po ang nag-recommenda na mag-testify. Itong si former Marine Master Sergeant Orly Gutesa. Ayan, para idawit po ang ilang opisyal ng Kongreso kasama na ang Speaker. Actually, Lakay, si Sergeant Gutesa ang lumapit sa akin. Okay. Inilapit ng isang kaibigan, tapos nung magkita kami, nagkwento siya. Hindi buong kwento para bang paputol-putol kung ano yung mga nangyayari. Ang sabi ko sa kanya, kung mas mabuti pa yan, kasi nga gusto niya ikwento kay Senator Marcoleta. Sabi ko, sa kanya muna direktang ikwento. In fact, nung nagkikwento siya, Lakay, may mga sinasabi siyang ibang mga bagay. Sabi ko, siguro, Sarge, hindi naman na yan kailangan na ikwento dahil hindi naman yan related doon sa mismong subject ngayon ng investigasyon, which is the flood control at saka yung infrastructure. Kasi alam mo, Lakay, nagugulat din sila na para bang ang nangyari, nagbubuhat sila ng napakadaming pera, ang daming dumadating na pera, ang dami lang dinideliver. Pagkatapos, narinig nila nung mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee na bilyon-bilyon yung nawawalang o ninanakaw na pera, puro ghost projects. Ang pagkakaalam ko nga, yung iba sa kanila binaha pa. So talagang mainit ang ulo. No, may mga may galit na kasama. So sabi ko, kwento na mismo direkta kay Senator Marcoleta. Yun ang nangyari. So hindi niyo personal nakilala si Sergeant Gutesa, Secretary, sir? Kilala ko yung sundalong kaibigan na nagpakilala. So parang mutual friend po ang nag-connect sa inyo kung para po itong si Sergeant Gutesa ay makalapit sa inyo at kayo naman po ang nag-recommend kay Senator Marcoleta. Yes. Ang katotohanan yan, ang pagkakaalam ko nung umpisa, parang grupo sana sila. Pero nung mag-usap nga sila ni Senator Marcoleta, sabi ni Senator, mauna ka na. Para maganda yan, magsalita ka na, tapos yung mga kasama mo gusto magsalita, edi lumabas na lang sila later on. Kasi parang ang banggit sa akin ni Senator Marcoleta nung kami dalawa, minsan sabi niya mahirap yung marami kaagad dahil pag nag-iba-iba kwentuhan yan at hindi na magiging maayos, baka lalong guluhin. Sabi mo hindi lang siya nag-iisa. So ilan sana silang magsasalita sa Mike Defensor, sir? Mga Marines po ba sila lahat? Ang alam ko kasi dyan sa detail nila, Lakay, napakarami. No? Yung sinabi ni Sergeant Gutesa na 90, totoo yun eh. Tapos sabi niya, meron ding mga polis na kailan lamang pumasok. Parang nag-aanuhan sila nag-relievo sa kanilang mga duties. So, 90 silang lahat. So, hindi ko alam kung ilan talaga yung talagang pwede magsalita. Pagkakaalam ko, batay doon sa mga impormasyon, sabi daw ngayon daw inutusan lahat ng mga tao doon sa mga kasama nila na walang lalabas. So lahat ngayon nandun sa detail at hindi umuwi. Ganon? Oo. Yun ang pagkakakwento lang sa akin. Nasaan po si Sergeant Gutesa ngayon na Secretary, sir? Si Sergeant Gutesa, sa aking pagkakaalam, ay kinupkop ng mga kasama niyang Marines. Magkakasama sila. Hindi ko alam particular kung nasaan siya, pero ang sinabi nga na wala naman daw problema kasi nandun yung mga kasamahan niyang Marino. Kasi may mga, alam mo na, maraming Marites ngayon na Secretary, sir, may mga nagsasabi na babaliktad daw itong si Gutesa. At sinabing siya ay pinilit lamang na magsalita. Well, doon sa pinilit, hindi naman siguro dahil siya yung lumapit no? And ngayon, kung babaliktad, sa palagay ko naman hindi. Dahil nakita ko yung kanyang pagkatao, nakita ko yung kanyang sitwasyon, wala akong nakikitang may ganun Siyempre, at naniniwala din ako, napipilitin lang bumaliktad. Katulad nga yung nabanggit mo, Lakay, no? And Mamilin. Siya lang napansin ko lang later on na parang sinasabi,
siya lang talaga nagdikit nung buong proseso. Namang mula kay Congressman Saldico, nagdi-deliver doon kay bahay ni Speaker Martin. Tapos na, nagulat ako pagkat nung nagsalita siya, ang unang sinabi, hindi daw na notaryo yung kanyang sinabi. Sabi ko, ano ba yung issue na yun? Bakit notaryo na pag-usapan? Imbis na yung pag-usapan, kung totoo ba yung nangyaring yun, kung talaga may nangyaring bigay ng pera na ganito kalaki, yung 46 na maleta na binanggit niya, yun, yung kagad na punta sa notaryo. Kaya makikita mo, no, alam mo, Lakay, Ma'am Elaine, ito naman, kaya naman ako na-involved, wala ako talagang politika, wala akong pakialam. Hindi naman sa walang pakialam. Ayoko pakialam. Pero yung nakikita ko nangyari sa bansa, na talagang grabe yung korupsyon, organisado, grabe yung narinig mong pera, maging mga bangko alam. Siyempre, sa konsensya ko naman, pag hindi ko naman ito hinaharap, at hindi nito sinabi yung dapat niya sabihin, kawawa naman yung bansa natin. Secretary, isa pang ang issue rito. Ayan na, meron bang monetary consideration? Binayaran ba itong si Gutesa para magsalita? Kasi ang lakas ng loob. Alam mo, Lakay, wala kahit 5. At yung kaibigan niya, walang kapuli-politika. Wala tong kahit anong dikit. Okay, sabihin mo na, si Senator Marcoleta, sabihin nila, may politika, talaga naman senador siya sa ngayon. Pero si Sergeant Gutesa, wala. In fact, mayroon pa nga mga ibang sundalo nagpaparating sa akin ng mga mensahe. Kahapon lang, na takot sila lumabas, pero may mga kinikwento rin sa mga alam niya. Kasi, siguro mabot na rin sa punto na yung mga taong bayan at maging itong mga taong mga nandyan na security, nakukonsensya na sa nangyayari. I'm sure kahit sa congressman, yung mga police dyan at security, medyo may ganyan na iisip na ito pala ginagawa ng mga to. Ito pala yung nangyari sa bansa ko. Dito pala napupunta yung pera na dapat sana scholarship ng anak nila. Dapat sana pag na-ospital, tulong. Ito yung konsensya kahit ako, Lakaya. Ayoko talagang ma-involve dyan. Ano naman gagawin ko kung may nagsalitang gano'n na sabi, sir, baka pwede mo akong i-present at ito talaga ang nangyayari. Kung Mike, nabanggit po kasi nito ni Sergeant Gutesa na wala na po siya sa Marine nung siya po ay naging staff ni Ako Bicol Party List Representative Saldico. Pero ito po bang isa inyo pong on your own knowledge po dahil kayo po ay may kakilala na siya po ang nag-recommend para lumapit sa inyo si Sergeant Gutesa at mailapit kay Senator Marcoleta. Ito po bang mga security detail o mga nagbubuhat ng tinatawag nga nilang basura at nagdadala ng pera doon sa bahay allegedly ni former House Speaker Romualdez, mga active pa po ba ito sa serbisyo o sila ay hindi na rin retired na rin po sila? Ma'am Elaine, sa pagkakaalam ko, sabi ni Sergeant Gutesa, ang karamihan na kasama nila retired. Mga nagretiro, tapos yun na nga, ito na nga yung naging trabaho nila. Ang sabi niya sa akin, yung mga police daw, meron pa rin active, meron din mga police na karamihan ata mga active sa PNP. Pero silang mga marino, karamihan daw ay retired. Alam niyo naman na Secretary Mike kay malapit ka kay dating Pangulong GMA. Ayan, kaya iniuugnay baka may connection na kay dating Pangulong Gloria, Congresswoman Gloria dito sa paglabas nitong si Sergeant Gutesa. Well, Lakay, walang kaalam-alam si Ma'am GMA tungkol dito. Katulad ng binanggit niya noong araw, may sakit yung kanyang si First Gentleman at maging yung kanyang anak na si Mikey. At ito yung kanyang iniintindi. Pero ang akin lang, Lakay, Ma'am Elaine, hindi ba si Pangulong BBM ang nanawagan na i-address natin tong problema? Di ba siya yung nagsabi na kailangan natin malaman lahat at ayusin lahat? Palagay ko naman si Sergeant Gutesa, di ba dapat bigyan pa nga ng medalya ng Pangulo na nagsasalita. Itong politika na binabanggit, naintindihan ko na may politika sila. Kaya nga nagugulat din ako yung mga senador na abogado na nasa ibang kampo, sinasabi, peke, may dahil yung notaryo. Iniisip ko, bakit nagkaganito yung bansa natin? Di ba dapat wag sila magtirahan at kunin nila lahat ng dato. Kunin nila lahat ng mga dapat pag-usapan para ma-address tong problema dahil organisado, batay sa binabanggit ni Sergeant Gutesa, yung korupsyon na nangyayari sa bansa. Organisado yung nangyari. Itong turuan nila ng mga politiko, itigil nila, magkaisa sila,
ayusin nila yung korupsyon dito sa ating bansa. Kung anong impormasyon na makukuha nila, kung sinong ituturo, kunin nila lahat para ma-address. Huwag yung pagka hindi nila gusto, mali. May problema. Pag gusto nila, okay. Kaya nga may website na isumbong sa Pangulo, di ba? Oo. Meron nga. First time to lakay Ma'am Elaine. Siguro naman sa tagal din ninyo din sa media na yung pagkaka-organisasyon, yung parang naging mafia yung buong gobyerno. Totoo po yan. Yung buong gobyerno, grabe yung corruption. First time to nakita ko. Sa akin din panunungkulan sa gobyerno, dapat naman itigil natin. Ayan, sabi nga ni Senator Ping, ito ang pinakamalaking skandal, anomalya in Philippine history. Makakagulat Kasi kung titingnan mo yung sinasabi ni Gutesa na 3 times a week na delivery, sabi niya may mga, tinanong ko nga, may mga nakikita ka bang politiko? Pinabanggit siya, no? Doon sa kanyang binanggit. Sabi niya si Kong Eric Yap, sabi ko sa kanya, sabi ko, nakita mo mismo? Sabi niya, nakita ko Sabi ko, yung iba, nakita mo ba? Sabi niya, hindi talaga. Pero mga tao daw nila ang nagpapadala. Sabi ko, ganun ba? Tapos 3 times a week ang delivery, kawawa. Yung pera natin, ang laki na nga ng utang. Tapos dyan napupunta. Yung mga tao binabaha at namamatay tuwing malakas ang ulan. May denial po si Speaker Martin Romualdez, Kong Mike. Kabay naniwala sa denial ng House Speaker? Ako okay din yun. Kasi normal naman mag-deny. Pero ituloy nila yung investigasyon. Ituloy nila yung mga sinasabi. For example, yung binanggit ni Undersecretary Bernardo, ituloy nila yon. May kulang pa ba? May mga dapat pa bang sabihin? Kasi siya yung undersecretary Bukod kay Labrais at Alcantara, pinakamataas na. Yung dalawang taong binabanggit, si Paul Estrada at si Mark Gestay, binanggit ni Alcantara, binanggit din ni Gutesa na yun ang boss nila, tumatanggap ng pera at yun din ang nagbibigay sa kanila ng pera upang i-deliver. Binanggit ni Gutesa sa akin yan, sabi ko, sa lahat ng pagkakataon, mismong sila ang kasama ninyo, magmula sa Horizon, papunta doon sa bahay ni Speaker, sila daw. Di dapat tawagin din. Ano ba talaga? Anong nangyari? Pero ang tanong, Sec Mike, ba't ay magpailalim sa Witness Protection Program itong si Sergeant Gutesa? Tsaka maisingit ko lang lakay, ang medyo naging controversial dito dahil yung sa statement niya ay humihiling siya na maipaisailalim sa WBP pero nung tinanong niya ay bigla na siyang umatras. Totoo yan, Lakay, Milaine. Ako din hindi ko alam. Kasi yung statement niya na yan, nung bago kami maghiwalay, bago pa niya pinanotaryo, binasa niya yan binanggit niya yan na sumailalim sa Witness Protection Program. Nung hapon, hindi ko naman siya kasama sa Senado, pinapanood ko lang siya, nagulat na lang ako na nagsabi siya na ayoko na. Okay, Congressman Mike, Secretary Sir, ayan, ito nga pala, sabi rito, baka daw mag-alamawanay naman itong si Gutesa. Alam mo, Lakay, hindi ako na-involve kay Ador Mawanay. Nagtataka nga ako ba't sinasabi may mawanay. Hindi ko nga alam yung issue na yan. Pero nevertheless, akin lang, Lakay, Ma'am Elaine, may nagsalita na tao. Kung gigibain nila, kung pababalik rin nila, wala akong magagawa kung bumalik si Sergeant Gutesa. Pero sana, meron din mga taong tumulong na palakasin siya, bigyan siya ng proteksyon, at lalo pa rin alalayan yung mga sinasabi niya, at maging yung kanya mga kasama. Dahil kung ang totoong intensyon natin ayusin ang bansa, walag na tayo magpolitika. Kung sino umupo, kung sino manalo, ayaw natin magkagulo sa ating bansa, bayan. Ang gusto natin ayusin yung korupsyon, tulungan natin sila. Hindi lang si Gutesa, pati yung kanya mga kasama. Wait, may habol ko lang kay Kong Mike kasi yung binabanggit mo, Kong, yung kakilala nito ni Gutesa ay kakilala mo. Ito ba ay credible ba yan? Credible? At ito ba ay nagtrabaho din dito kila Congressman ko? Hindi siya nagtrabaho pero credible siya at siguro ang pinakamaganda wala din siyang politika at hindi siya malaking tao. Okay, Congressman Mike, pasensya ka na nasa 17th hole ka na yata sa Forest Hills. Ayan, tuloy mo na ang pag-golf. Nandito pa rin ako, pauwi pa lang ako ngayon. Ganun ba? Oo, birthday ni Mrs. Bayad Utang. Ganun ba? Akala ko nasa 19th hole ka na. 18th hole pa.
Congressman Mike, maraming salamat po. Good morning. Thank you. Good morning. Lakay, Ma'am Elaine, maraming salamat po sa inyo. Thank you very much, sir. Daming Bayan. Dating secretary, dating congressman Mike Defensor. Daming Bayan. Talaga namang so dapat mabantayan. Ayan, Pero may punto si former Congressman Mike Defensor Lakay. Dapat i-investigate din talaga itong mga statement ni Gutesa kung ito ba ay totoo o hindi. Tsaka yung ang sinasabi natin na Sister L, iniimbestiga natin para matumbok natin kung sino ang mga may kinalaman dito sa mga flood control scandal na ito. Ngayon may nagsasalita Lakay, parang ano pa May mga iba parang obstructionist ba? Parang sarap na mapadali yung investigasyon nanggugulo pa. Ayan. Ano ba naman investigate na lang siguro Lakay yung facts, di ba? Totoo ba o hindi? Yun lang naman Pagkatapos may magaling na investigador na sinasacrifice na yung pagtatrabaho sa kanyang syudad. Ayan, sumasama sa investigasyon, actual para makita ng personal. Abay, iniintriga pa. Ayan, nag-resign tuloy. Ayan. So dapat lahat tayong magkaisa. Ayan, para malaman, matumbok natin kung sino ang may mga mastermind ng kalokohang ito. Ayan. Dahil pera natin ang winawaldas dito. Ayan, magkaisa tayo, magtulungan. Daming Bayan. Kaya sa loob ng ilang dekada po ng serbisyo sa pagbabalita ng yung lingkod, mga kuya, mga ateng, patunay ako na mahalaga ang pagkakaisa at siyempre malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ng N Plus Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakasabay pa ako sa aking mga kapitbahay na millennial sa pagja-jogging. Full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Tama-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag nagkakaedad. Kaya mga kuya at mga ateng, mahalagang alagaan ang ating mga mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag-uwi nyo mamaya, dumaan na sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa mga magulang ng N Plus Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Daming Bayan. Standby Manang Milky Rigunan mula sa Kamara. Ano ang latest sa Congress, Manang Milky? Standby Sherwin Alfaro. Ang COA nag-issue na ng 8,000 plus na notice of suspension sa mga anomalyang proyekto ng DPWH. Aba, ko ba ang nag-i-issue rito? Ayan, ano to talaga, Sherwin, ha? Komisyon o audit? Daming Bayan. Oras, Sister L. 9:50. Ang oras na yan ay hatid sa... Wala akong nadidinig kasi kaya ang denial nila very low credibility sa tingin ko. Wow. Daming Maraming salamat, Justice. Ayan. Report. Eto muna lang kayo, punta natin ng Kamara dahil kongresistang anak ni Senator Marcoleta dinipensahan ng ina sa umano'y kaugnayan nito sa mga diskaya. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Mana Milky. Sister Ella at lakay itinanggi ni Representative Paulo Henry Marcoleta ng Sagip Party List ang impormasyon na mayroong kaugnayan umano ang kanyang ina na si Edna Marcoleta sa kumpanya ng mga diskaya. Reaksyon to ni Marcoleta sa report na si Mrs. Marcoleta ay direktor umano ng Stronghold Insurance, kumpanyang pamamayari na mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Katwiran ng kongresista, hindi co-owner, kundi independent director ng Stronghold Insurance ang kanyang ina, kaya wala daw direktang koneksyon sa pagitan ni na Mrs. Marcoleta at ang mga transaksyon ng Stronghold sa kumpanya ng mga Diskaya. Paliwanag pa nito, hindi umano empleyado ng kumpanyang isang independent director, walang control sa sales and marketing activities at walang professional relationships sa kumpanya at stakeholders. Napag-alaman, base sa notarized acknowledgement, personal na ipagkita si Sara Diskaya sa isang regional manager ng Stronghold sa pagitan ng 2020 at 2022 para makuha ng bond obligation para sa kanyang kumpanya. Dahil dito, nabahiran na ang kredibilidad ng mga Marcoleta dahil maliwanag nga ito'y conflict of interest. Matatandaan sa Senator Marcoleta, dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ang nagpresenta sa mag-asawang Diskaya at idiniin ang ilang mambabatas na gumiba naman sa liderato ni dating House Speaker Martin Romualdez.
Ako si Neil Criguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, ang Commission on Audit naman nag-issue na ng mga notice of suspension sa mga maanumalyang proyekto ng DPWH. Ang dami nito, Lakay, nasa 8,000 plus na notice of suspension na ito. Alamin natin, report mula kay RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin. Lakay, si Sir Ella, abot sa 8,274 na notice of suspension ang inisyu ng Commission on Audit sa mga maanumalyang proyekto ng Department of Public Works and Highways. Ito umano ayon sa komisyon ay tinatayang may kabuuang halaga na mahigit sa 303 bilyong pisong mga questionabling transaksyon na pinasok ng DPWH sa nakalipas na 10 taon. Sa September 2025 report ng COA, ito umano ang nag-usad para patawan ng Office of the Ombudsman ng preventive suspension ang 16 pa lamang sa mga tao ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Ayon kay Acting Ombudsman Dante Vargas, hindi naging madali ang trabaho ng komisyon sa paglantad ng bilyong-bilyong pisong katiwalian. Gayun din, hindi umano basta paratang ang hawak ng COA, kundi matibay na ebidensya na sapat para ipataw ang preventive suspension laban sa mga tangkot sa katiwalian. Dahil dito, umani umano ng kredibilidad ang komisyon sa pangunan ni COA Chairman Gamaliel Cordova. Git ni Vargas, agad na nilang ipinatupad ang rekomendasyon ng COA para matiyak na hindi maapektuhan ang isinasagawang investigasyon. Gayun din ang pigilan ng anumang karagdagang pangkatiwalian na maaaring gawin ng mga sangkot sa kontrobersya. Git na marami, hindi lamang ito basta tagumpay ng COA, kundi ng mga nagbabayad ng buwis sa gobyerno dahil ang pera ng bayan ay para dapat sa bayan. At may mga nakatindig pa rin na leader na handang ipaglaban ito laban sa katiwalian. RH6, Sherwin Batal, Paro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, Sherwin. At mula sa COA, dito tayo kay Giselle. Ang internet service sa Masbate, 23% pa lang matapos ang bagyong Opong. Ang samantalang Department of Information and Communications Technology o DICT, magdadala naman ng Starlink dyan sa lugar para, nakulakay ang hirap kaya pag walang communication. Ay, siyempre. At ang detalye, RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister L, biyahe ngayon si DICT Secretary Henry Aguda patungo sa Masbate na pinakanapuruhan ng bagyong Opong. Sa press conference sa Makati City na katatapos-tapos lamang, sinabi ng kalihim na 23% pa lamang ang naibalik na internet service sa lalawigan. Isaan niya sa mga nakikita nilang solusyon ang pagdadala ng mga Starlink, bagay na mabilis daw na sinagot o natugunan ng Global Emergency Response Team ng Starlink. Sabi pa ng DICT Secretary, magpapadala rin ng mga tauhan yung ilang telco sa Masbate para sa mas mabilis na restoration. Nag-commit na rin anya yung ilang telco ng mga genset upang masiguro na available ang mga cell site doon. Sinabi ni Aguda na utos daw sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos na paspasan ang pagbabalik ng serbisyo sa mga sinalanta ng bagyong Opong sa loob ng linggong ito. Nakikipag-ugnayan na rin ang kagawaran sa mga bangko para naman sa deployment ng Bank on Wheels. Pakinggan natin ang kalihim. I have to fly there and pagdasal po natin yung sa Masbate at and the areas that were affected po. And within the week, ang utos po ng Presidente, as soon as possible, we restore the services in Masbate and the affected areas. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, Giselle. At good morning, Secretary Aguda. Yan, magaling ito, ha? At binabata din si Kuyang Ramon Cruz at kay Attorney Vladimir Amir Putin Pelaes Momo. Ayan, sa'yo daw sila magpapapicture. Ayan, di bali ma-intriga daw. Good morning po sa inyo. Si Edwin. Samantala, report ni Edwin, pagbubukas naman ng San Lorenzo Ruiz Hospital sa Pangulo Malabon na pangungunahan lakay ng favorite mong secretary. Oh, sino? Yes, Secretary Ted Herbosa. Yes. Hi, Secretary. Good morning. Alam ko favorite mo si Secretary Herbosa. Andiyan ang ating kasamahan. Galing-galing kaya niyan. RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Miss Elaine, Mayor Deo, isang malaking kasiyahan ng hindi lang ng taga Malabon, yung malapit dito maging na Bulacan,
Dahil itong San Lorenzo Ruiz General Hospital sa Malabon, ito yung level 2 or merong 6th floor yung taas, Mayor. At 200 bed capacity ay bubuksan na. Binuksan na ngayong umaga at anytime from now, si DOH Secretary Herbosa at si Mayor Jenny Sandoval ay magkakaroon ng ribbon cutting dito sa ground floor para tuluyan ng buksan sa publiko itong naturang ospital. Ito ay zero billing, Mayor. Pag pumasok ka rito ay kay Mayor Jenny, wala kang dapat pangamba dahil libre. Pati sa mga laboratory at napakaraming serbisyo. Kung anong meron ng PGH, anong meron ng Quezon Citizen, meron din dito. Itong ospital na ito na halos parang inilagay sa gitna ng bahagi ng Malabon na border ng Valenzuela at Bulacan. Edwin, napakaganda ng video mo at saka zero billing. Pwede ba ilipat yung lola ni Sherwin Alfaro na almost 24 hours nakaupo sa monoblock na nakaswero dyan sa East Avenue Medical Center? Lola ba ni Sherwin o nanay ni ni Noel? Kuya Noel? Iba yun. Ay, iba pa to? Oo, yung nanay ni Noel dun sa Rizal Medical Center. Rizal nga pala. Ito East Avenue naman. Ayan na. Pwede ba yung mga sandamakmak na mga nakapilang senior citizen dyan sa PGH o kaya ay dyan sa East Avenue Medical Center, pwede bang dalhin dyan? Oo, ilipat dyan, Edwin? Ang binanggit kanina ni Mayor Jenny, kaysa daw nagre-repair sa ibang ospital doon sa mga lumalapit, hindi man taga Malabon. Dito na niya i-repair para siguradong yung malapatan ng mga lunas, lalo na yung walang mga pangpagamot, yung iba nahihirapan para pumila. Ito na yung pagkakataon, sabi nga niya, bagong pag-asa, bagong ospital, modernong serbisyo, bagong pag-asa. Maraming sinabi mo yan, dahil yung mga hindi mamimili ng pasyente. Yung mga nakapila sa East Avenue na pabalik-balik, i-refer natin dyan. Ayan, sabihin natin si Val na yung mga pasyente magpuntahan doon sa Malabon. Pwede yan, Mayor, at basta i-coordinate yan ng LGUs. Ito naman ay bukas para sa lahat, kaya walang pinipili dahil ito ay patatakbuhin ng under ng national government o ng Department of Health. Kaya walang dapat daw pangamba pagdating sa mga bayar dahil sasagutin na yan ng gobyerno. Itong hospital na to, Mayor, ay itinatag noong March 8, 1990 sa bisa ng RA Act 6864. At 2019, sa bisa ng Republic Act 11298, ay official na nga ikinumbert ang San Lazaro Ruiz Women's Hospital bilang San Lazaro Ruiz General Hospital. At dito ngayon matatagpuan sa Barangay Panghulo, dito pa rin sa lungsod ng Malabon. Umpisa na yung mga patient, meron na outpatient, kompleto itong Mayor ng mga serbisyo, merong pang-medisina, pagsusuri sa mga gamot, merong pediatric, merong obstetric and gynecology, OB-GYN, merong anesthesiology, merong surgery, at marami pa, Mayor, no? Kung ano yung sabi nga, anong meron sa PGH, anong meron sa Quezon Citizen, meron dito at mga bagong kagamitan. Okay nga, Rod. Ayan, Mayor, ating update. Kaugnay pa rin dito sa pinaka-good news. Hindi lang ng taga Malabon, mga kalapit na lalawigan, maging ng Bulacan, dito sa pagbubukas ng bagong hospital dito pa rin sa lungsod ng Malabon. Aris 23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Harinawa, ayan, magkatotoo yan. Ayan, at mag-refer tayo ng mga pasyente dyan sa Malabon. Your business is our business. At sa ating balitang negosyo, 4 na kumpanya ng SM Group nag-certify bilang Great Place to Work for 2025. Alamin natin ang detalye, Miss Sofia Gans. Sofia. 4 na kumpanya sa ilalim ng SM Group ang na-certify bilang Great Place to Work para sa taong 2025 ng Global Authority sa Workplace Culture na Great Place to Work. Kabilang dito ang SM Investments Corporation, SM Prime Holdings Incorporated, SM Development Corporation at SM Supermalls. Ayon sa SMIC, nakabase ang sertipikasyon sa Trust Index Survey kung saan nagpahayag ang mga empleyado ng SM ng pangmatagalang tiwala at satisfaction sa kumpanya. Nagpasalamat naman si SMIC President at CEO Frederick Dibuncio dahil nakabilang ang 4 na kumpanya ng SM Group sa listahan ng iba't ibang kumpanya sa Pilipinas.
Ang Great Place to Work din ng authority at data scientists sa likod ng listahan ng Fortune 100 Best Companies to Work For na kumukuha ng insight mula sa mahigit 1 milyong empleyado sa 150 bansa. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontadoryal noong September 26, 2025 sa halagang 58 pesos and 10 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. Bakit ganoon, bossing? Mr. Michael Ismaygay, our business correspondent. Bakit umaakyat ang palitan ng dollar? Ayan, 58.27 na. Grabe. Ay, good morning, Harold Grospe, dyan sa Taguig. Binabati kanyang labi-dabi na si Vilma Grospe ng Gimba Nueva Ecija. LDA daw sila. Anong LDA? Long Distance Affair. Alam ko yung LDR. LDR ba yan? Long Distance Relationship. Relationship ba yun? LDR para hindi LDA. Napag-aalata ka, Lakay. Baka LDDA. Laguna, Laguna Lake Development Authority. Ay, iba yun. LLDA. LLDA yun. Good morning, bossing Mr. Cesar Lee. Hi, po Cesar Lee and si Ninong MG. Hello po. Natin si Andrew Go dyan sa Toyota Alabang. Nanood sila. At si Avic Amarillo. Ayan. At si Mrs. Archie Ladores at Kuyang Robin Go. At Bishop Ephraim Fotagana at Dr. Ralph Cumilla. Good morning, Kuyang Jana Corpus. At yan ang kabuhan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Ingat, stay safe. Just agina, just kumuyog. This time check is brought to you by Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.